DXL News 558 kHz 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Mga kasama, oras 12:01 na. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, bigapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama, at 13 na po ng Marso, araw po ng Miyerkules taong 2024. Kasama niyo na po Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. At narito na po ang mga ulo na maiinit na balita. Level ng tubig sa mga pangunahing dam, patuloy ang pagbaba dahil sa El Nino phenomenon. Rojas City sa Capiz, nasa danger category dahil sa 42 degrees Celsius na heat index. Samantala naman, heightened alert para sa inasahang dagsa ng mga iuwi ng probinsya ngayong Semana Santa ipapatupad. Mahigit 30,000 mga pulis ipapakalat din para sa Oplan Summer Vacation. Mahigit 200 bilyong piso na halaga ng investment deals nakuha ng Pilipinas sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany. At sa ating police report, donasyon para sa batang inatake ng mga aso doon sa lalawigan ng Samar, nalimas din ng scammer. 4 naman na hinihinalang mga treasure hunters patay nang nailabas sa isang kuweba sa Bukidnon. Doon naman sa Tacloban City, car wash boy patay ng masagasaan ng lilinising sasakyan. Sa balitang sports, New York Knicks nakaganti sa Philadelphia 76ers habang isa sa top NBA team na Oklahoma City Thunder hindi naman umubra sa Indiana Pacers. At sa ating entertainment news, Terzo Cruz III nagbitiw na bilang chairman ng Film Development Council of the Philippines. At para sa detalye ng mga balita, Network News. patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa dahil pa rin sa epekto ng El Nino phenomenon. Batay sa datos ng DOST, Pag-asa bumaba sa 202.47 meters ang tubig sa Angat Dam mula sa 202.78. Nakitaan din ang pagbaba ng level ng tubig ang mga dam ng Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya, habang tumaas naman ang water level sa Ipo Dam at Binga Dam. Nasa mas mababa na sa tinatawag na normal high water levels ang tubig sa mga nabanggit na dam sa gitna ng mainit na panahon at mas mataas na pagkonsumo ng tubig. Batay naman sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may naiulat na rin nakakulangan ng supply ng maiinom na tubig at pang-irigasyon sa 6 na barangay sa Himamaylan, Negros Occidental. May 12 ospital sa Zamboanga City na apektado rin ng water shortage kung kaya't nagrarasyon na rito ng tubig araw-araw. Sa kabuuan, mahigit 1 bilyon na ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino na nagsimula noong Hulyo ng nakaraang taon. Dumako tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Buffer stock ng bigas doon sapat sa kabila ng El Nino phenomenon. Mula sa FM Dagupan, kasama mo sa balita si Radyoman Buds Agtalaw. RMN Live Report. Iniyak ngayon ng National Food Authority o NFA Pangasinan na sapat ang rice buffer stock ng bigas na mayroon ng lalawigan ng Pangasinan. Sa kabila ito ng epekto ng El Nino phenomenon sa mga magsasakat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, tinitiyak naman ng NFA na hindi apektado ang buffer stock ng bigas sa lalawigan. Sa kasalukuyan, nasa 17,000 bags umano ng palay ang stocks ng NFA Pangasinan at nasa 11,000 bags naman ang na-convert na bilang
ng bigas. Magtatagal hanggang 6 na buwan ang shelf life ng nasabing mga rice buffer stocks. Sa oras naman na hindi ito nagamit ng mga LGUs ay wala namang nasang sakuna o napaman ay nakatakda naman itong ibenta ang stock sa Bureau of Jail Management of Penology o BGMP o kaya naman ibang mga government o hospital sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol Batsag Talaw, Tatak, RMN. Samantala, state of calamity sa buong Occidental Mindoro dahil sa El Nino inaasahang pagtitibayin sa susunod na linggo. Kasama mo mula sa RMN Mindoro, si Radyoman Marcelo Raro. RMN Live Report. Tinalakay sa first quarterly meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na dinuluhan ng lahat ng stakeholder ng epekto ng El Nino phenomenon sa Occidental Mindoro. Sa panayam ng RMN News kay PDRRMO Council Chairperson Governor Eduardo Gediano na binalangkas nila ang mga datos at assessment mula sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Dahil sa ngayon ay panahon na halos ng anihan at nakatutok sila sa pagtugon tulad sa fuel support at iba pa. Ipinaliwanag pa ni Governor Gediano na isusumitin nila ngayong araw sa tanggapan ng sangguniang panlalawigan ng kahilingan ng Council na inaasang pagtitibayin at ideklara sa susunod na mga linggo ang buong Occidental Mindoro sa ilalim ng state of calamity dulot ng matinding epekto ng El Nino phenomenon. Ayon naman kay Provincial Agriculture Chief Engineer Alriza Zubiri na ang bayan ng Sablayan, Kalintaan, Rizal at Magsaysay ay nakapagtala ng datos sa Consolidated Damage Report due to pests and diseases ay umaabot sa 30,219,266.83 centavos. Samantala sa Consolidated Damage Report dahil sa sobrang tagtuyot, napektado na ang buong Occidental Mindoro na may total amount damage na 259,812,816 pesos and 98 centavos. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro, Tata, RMN. RMN Network News. Mula dyan sa Mindoro, dumako naman tayo ng lalawigan ng Cape sa lungsod ng Rojas. Nasa danger category, dila naman sa 42 degrees Celsius ang heat index. Mula sa Ramen Rojas, kasama mo sa balita si Radyoman Joshua Kenneth Anas. RMN Live Report. Posibleng manatili ang mataas na temperatura gayon din ang heat index o alinsangan sa katawan sa bahagi ng Rojas City, Capiz. Batay sa heat index forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo hanggang sa 42 degrees Celsius ang heat index sa lungsod ngayong Miyerkules at bukas Huwebes, Marso 13 hanggang 14. Pasok ito sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Payo ng Pag-asa sa publiko, manatili sa loob ng bahay at panatilihin itong well-ventilated. Magsuot ng presko at light-colored na damit, uminom ng maraming tubig at umiwas sa alak para hindi ma-dehydrate. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN. Network News. Samantala, welcome na welcome para sa PTA Philippines ang direktiba ng Department of Education o DepEd na suspindihin ang face-to-face classes kapag sobra ang init ng panahon. Sa panayam ng RMN Manila kay PTA Philippines President Willie Rodriguez, isa itong magandang suhestyon hindi lamang para sa mga estudyante kundi para na rin sa mga guro. Aniya, kahit suspindihin naman ang klase sa isang lugar dahil sa sobrang init ay pwede pa rin gamitin ang ibang pamamaraan ng pagtuturo gaya ng online classes. Kaya mainam din anyang maibalik na sa dati ang school calendar para hindi masyado maapektuhan ng sobrang init ng panahon ang mga estudyante pagsapit ng buwan ng Marso at Abril. Iginiit din itong hindi dapat itulad sa ibang bansa ang school calendar dahil sa sobrang init na panahon tuwing summer season. Yan po yung isang napakagandang suhestyon ng ating DepEd. No? Yan rin po yung aming suhestyon nung kami po ay nasa Congress din. At tama-tama po yan, no? Dahil nga po sa ginagawa ng maganda ng DepEd ngayon, yan po yung isang napakagandang suhestyon. Pwede pong suspindihin yung klase pero pwede po mag-online. Gamitin po natin yung ating tawag dito, new technology po. Ginawa po ng National PTA during the Congress hearing po, no? Pinropose po namin na yung talagang simulan, ibalik na po yung calendar change pero paunti-unti na po. No? Yan po ang tinig ni PTA Philippines President Willie Rodriguez sa panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Samantala naman, kaugnay sa paghahanda ng Oplan Summer Vacation, 34,000 mga pulis ipapakalat naman. Kasama mo sa balita si Radyoman Angel Ronquillo. RMN Live Report.
Inihahanda na ng Philippine National Police ang latag ng seguridad para sa Oplan Summer Vacation. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, 34,000 na mga pulis ang kanila i-deploy sa iba't ibang panig ng bansa para sa seguridad ng mga bakasyonista at turista. Tututukan ani ng mga pulis ang mga major transportation terminal, areas of convergence, tourist spots, maging ang mga simbahan ngayong Holy Week break. Kasama ani sa plano ang pagde-deploy ng 7,000 na trained tourist police sa mga popular tourist destination at ang pagtatatag ng police assistance test sa mga matataong lugar. Kasunod dyan, ipinapaubaya na ng pamunuan ng pambansang pulisya sa mga regional directors ng security deployment sa kanilang nasasakupan at patatakda ng alert status depende na rin sa sitwasyon. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Radyoman Angel Ranquillo, Tatak Arimen. RMN Network News. Sa kaugnay pa ring balita, magpapatupad naman ang heightened alert ng Department of Transportation bilang paghahanda sa nalalapit na Semana Santa. Sa panayam ng RMN Manila, sinabi ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpuz na layo nitong masiguro ang kaligtasan ng mga pasaherong uuwi ng mga probinsya para doon gunitain ang mahal na araw. Ipapatupad po natin yung Oplan Semana Santa starting officially on March 24 and will end on March 31. Subalit bago pa po yan ay pinaghahandaan na po natin kasama natin ng mga toll operators dito. Nang sa ganun ay mabigyan naman po natin ng isang ligtas, maayos at mabilis at komportableng paglalakbay ang ating mga motorista pagdating ng mahal na araw. Yan po ang tinig ni TRB spokesperson Julius Corpuz. Sa susunod na linggo, magsisimula ang dagsa ng mga pasahero pauwi na tinatawag na Carmageddon dahil sa inaasahang bigat ng daloy ng trapiko sa mga expressway. Nasa milyon-milyong mga pasahero din ang inaasahang gagamit ng mga paliparan, pantalan at mga bus terminals pauwi para magbakasyon. RMN Network News. Samantala, dumako muna tayo dyan sa Palawan dahil sa yung kanilang congressman sa unang distrito na si Edgardo Salvami pumanaw na kanilang madaling araw. Mula sa Ramin, Palawan, kasama mo sa balita si Radyoman Borgs Ibabaw. RMN Live Report. Pumanaw na ngayong madaling araw ng Miyerkules si Palawan 1st District Congressman Edgardo Egay Lim Salvami. Ito ang unang kinumpirma ni Palawan Governor Victorino Dennis Socrates sa isang talumpati nito sa Kapitolyo ng probinsya na ilang minuto lang ay kinumpirma rin mismo ng pamilya ng kongresista sa kanyang official Facebook page. Sa pahayag ng pamilya Salvami, sinabi nilang sa maikling panahon ay sinikap umano ng kongresista na gawin ang lahat ng makakaya nito para gampanan at magbigay ng pagmamahal sa mga mamamayan ng unang distrito. Ayon pa sa pamilya, ipagpapatuloy nila ang magandang ligasiya at laban na sinimula ng yumaong kongresista na ngayon ay pinag-uusapan pa ang detalye ng kanyang libing. Samantala, inatasan na ni Governor Dennis Socrates na maglabas ng kautusan para sa paglalagay ng watawat ng Pilipinas sa half-mast sa buong probinsya ng Palawan, tanda ng pagdadalamhati sa pagpanaw ni Congressman Egay Salvami. Kasama mo sa DWAR RMN Palawan, Radyoman Borgs Ibabaw, Tatak Arimen. RMN Network News. Samantala, donasyon naman para sa batang inatake ng mga aso sa Samar na limas ng scammer. Kasama mo mula sa RMN Tacloban si Radyoman Justin Traya. RMN Live Report. Naubos ng hindi pa nakikilalang online scammer ang aabot sa 60,000 pesos na donasyon para sa nag-viral na bata na naging kritikal matapos atakihin ng mga aso noong nakarang Sabado sa Calbiga, Samar. Agad na inireport ng isang school teacher ang pangyayari sa kapulisan matapos naubos ang perang kinalap niya para matulungan ang kanyang kabarangay. Sa post ni Teacher JP, isinalaysay nito ang pagtawag ng isang lalaking nagpakilala na taga PCSO dahil daw pamilyar na nagbibigay ng tulong na nasabing ahensya ay kanya itong kinausap at nakumbinsi siyang ibigay ang hinihingi nitong one-time PIN o OTP. Dito na hinay-hinay na naubos ang pera na 3 beses na ibinayad sa isang online bingo at sa isang online shop. Agad naman na humingi ng dispensa ang guro sa lahat na nagpaabot ng tulong sa batang biktima. Nakatala naman na ipaabot ng teacher ang insidente sa Regional Anti-Cybercrime Unit ng Police Regional Office 8 para makilala at matunton ang scammer. Kasama mo sa DYXY RMN Tacloban, Radyoman Justin Traya, Tatak Arimen. RMN
Network News. Samantala, update naman tayo sa biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng 4 na bilyong dolyar o mahigit 200 bilyong piso na katumbas na halaga ng investment deals ang Pilipinas mula sa 8 kasunduan daw na pinirma sa 3 araw na working visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa bansang Germany. Kabilang dito ang 3 letters of intent mula sa iba't ibang German company, 2 memorandum of agreement at 3 memorandum of understanding. Sa talumpati ng Pangulong Marcos Jr., iginit nito ang kahalagahan ng kanyang working visit sa Germany na isa sa pinakamalaking ekonomiya mula sa mga bansang miyembro ng European Union. Tiniyak naman ng Pangulo na susuportahan ng kanyang administrasyon ang pagpapalawak pa ng mga negosyo. Ibinida rin niya ang Sovereign Wealth Fund na tinatawag ng Pilipinas na Maharlika Investment Fund na magpapalakas daw sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpondo ng mga prioridad na proyekto. RMN Network News. Sa patuloy pang balita, Germany inimbatahan naman ang mga Pilipino na magtrabaho sa kanilang bansa. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Binuksan na ng Germany ang kanilang pintuan para sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa kanilang bansa. Ito ay matapos lagdaan ng Pilipinas at Germany ang kasunduan para sa kooperasyon ng vocational education at training para sa upskilling at reskilling ng mga manggagawang Pilipino sa larangan ng digitalization at green economy. Ang imbitasyon ay pinaabot ni German Chancellor Olaf Scholz kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang bilateral meeting sa Berlin. Ayon kay Scholz, may ipinasa silang bagong batas sa Germany para mas maging madali na ang pagpasok ng German labor market. Naniniwala si Scholz na nakasalalay sa mga professional workers mula sa labas ng kanilang bansa ang pag-unlad at paglago ng kabuhayan, kaya nais silang ibigay ang mga ito sa magandang kondisyon. Samantala, welcome naman kay Pangulong Marcos ang imbitasyong ito na malaking bentahe anya para sa mga manggagawang Pilipino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Man Chanel Salazar, Tatak Arimen. RMN Network News. Dumako tayo ng Kamara. Failure of elections naman sa taong 2025 ibinabala ng isang kongresista kung hindi raw matutugunan. Itong mga issue may kaugnayan naman sa tinatawag na mirror systems. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Ibinabala nga ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang posibleng failure of elections sa 2025 kung hindi matutugunan ang umano'y mga naging kapalpakan at iba pang mga issue na kinasasangkutan ng Miro systems. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ay kinastigo ni Rodriguez ang Commission on Elections dahil hindi umano binirepika ang mga reports ukol sa incompetence o kawalan ng kakayahan ng Miro systems na maayos na magpatakbo ng automated elections sa ibang bansa tulad sa Democratic Republic of Congo at Iraq. Narito ang pahayag ni Congressman Rufus Rodriguez. We have been reading in all accounts and all papers about the problems of Miro. And that is why we are concerned because, we are, public officials, and every year the bedrock of our democracy is that there is a periodic election. And this particular contract is for the 2025 election. We are all concerned that there may be a possibility of failure of election, Mr. Chairman. Bukod kay Rodriguez ay nagpahayag naman ng pagkadismaya ang iba pang mga kongresista sa hindi pagdalo ng Miro Systems Company Limited sa pagdinig kaugnay sa paghahanda para sa halalan sa susunod na taon. Bunsod nito'y susulatan ni Committee Chairman at Mountain Province, Representative Maximo Dalog, ang Miro Systems para hinga ng paliwanag sa hindi pagsipot sa pagdinig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, umaasa ngayon ang Kamara. Nasisipot na si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI sa araw ng Biyernes. Sa panayam ng RMN Manila, kay Parañaque 2nd District Representative Gus Tambunting na tumatayong chairman ng Committee on Legislative Franchise. Kasunod na rin ito ng hirit ng legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na bigyan sila ng palugit na 3 araw. Ito ay para mabigyan pa sila ng oras para kumbinsihin ang pastor na dumalo sa pagdinig ng Kamara. Kung maaalala, ilang beses nang hindi dumalo si Kibuloy sa pagdinig hanggang sa ma-cite for contempt na ito. Iginiit ni Tambunting na kailangang personal na dumalo si Kibuloy sa pagdinig ng Kamara at hindi kailangan ng mga representative na magpapaliwanag ng kanyang panig.
on the request of his lawyer, Atty. Topacio, that he be given 3 days to still convince Pastor Tiburoy. That was also granted. No? Lagi siya iniimbitahan. The hearing has been started last November 2023. 5 months have been given already, no? 6 hearings, 5 buwan na po tumatakbo. At marami pong tanong na hindi pa rin masagot ng mga resource persons. Pastor Tiburoy be invited to personally answer those questions. Unfortunately, still did not. That's why dumating po yung contempt order. Samantala, sinigot din ni Tambunting ang puna ng mga taga-suporta ni Kibuloy na trial by publicity lamang ang isinasagawang pagdinig ng Kamara sa issue sa pastor ay mayroon namang due process para rito. I respect their opinion, but you will have to also understand that a franchise was given by Congress. Franchise was given from Congress, ng Kongreso. Kongreso lang rin po pwede magtanggal ho niyan. And it is just right na ibitahan si Pastor Tiburoy. Yung sabi po trial by publicity, his absence has just magnified the issue. Diba? Kasi di siya dumadating. Opo. Siya ako hinahanap. Ang tanong nga bakit ayaw niya mag-appear? I don't think it's really trial by publicity because hindi pa niya alam kung anong tatanungin sa kanya. Diba? Pinangunahan na niya yung mga iba. Pinangunahan na po ang Kongreso. Ay gusto mo ng clarification ng Kongreso on certain issues, especially the ownership of SMNI. Yan po ang tinig ni Parañaque 2nd District Representative Gus Tambunting na tumatayong chairman ng Committee on Legislative Franchise sa interview ng RMN Manila. RMN Network News. Samantala naman mga kasama, nakatakdang maghain ngayong araw ang Kabayan Party List ng isang resolusyon para maproteksyonan ang mga Pinoy seafarers. Kasunod na rin ito ng mga insidente na nadadamay ang mga Pilipinong seafarers doon naman sa ibayong dagat. Sa panin ng RMN Manila kay Kabayan Party List si Congressman Ron Salo, isa sa pinala nila ang House Resolution na ito at patuloy din ang kanyang paghimong sa kapwa nito Congressman na suportahan ang naturang resolusyon. Nais kasi ng mambabatas na wag munang dumaan o hindi naman ay mabigyan ng pagkakataon ang mga seafarers na mamili kung gusto nilang dumaan o hindi sa tinatawag na Gulf of Aden at Red Sea. Sinususugan po natin yung call ng AMUSU together with the International Workers Federation sa kasalukuyan na mayroon pang bantahan sa seguridad ng mga kababayan po natin, particularly mga tripulante na dumadaan po dyan sa Gulf of Aden and sa Red Sea, ay huwag munang dumaan po dyan yung mga barko. Kapag dadaan po dyan sa lugar po na yan, meron po silang pagkakataon to refuse. Sabi naman po ng mga tripulante na dumating kagabi, kasama po tayo doon sa sumalubong na isa na nakarating kagabi, tinanong daw naman po sila. So alam naman po nila. So for ilang beses na rin po silang dumaan po dun sa rutang po yun. Kaya lang, nagkataon nga nitong huling daan po nila, yun po yung tinamaan po sila ng missile ng huli. Yan ang tinig naman ni Kabayan Congressman na si Ron Salo sa panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Sa iba pang balita, car wash boy naman patay matapos maipit ng lilinisang sasakyan sa Tacloban City. Kasama mo mula sa RMN Tacloban si Radyoman Justin Traya. RMN Live Report. Dead on arrival sa ospital ang isang car wash boy nang maipit ito ng sasakyan na kanya sanang lilinisan sa isang car wash shop sa Tacloban City. Sa impormasyon na nagkuha ng RMN Tacloban, ang car wash boy na kinilalang si alias JR ay nasa bandang taas ng car wash ramp. Habang papasok na sa rampa ang sasakyan ay bigla na lang nadiinan ng driver ang accelerator at nawala nito ng kontrol. Ito ay nagresulta ng pagkadiin ng biktima sa pader at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Agad namang itong nerespondihan ng BFP at Tacloban Rescue Unit at nadala pa sa ospital ang biktima pero wala na itong senyales na buhay pa. Kasama mo sa DYXY RMN Tacloban Radyoman Justin Traya, Tatak RMN. RMN Network News. Mula sa lalawigan ng Leyte, dumako tayo ng Bukidnon. Abay, 4 na hinilalang mga treasure hunters patay nang mailabas naman sa isang kuweba doon. Mula sa Remin Malaybalay, kasama mo sa balita si Radyoman Mark Micabalo. RMN Live Report. Patay nang nailabas sa isang kuweba partikular sa Barangay Kabadyangan sa bayan ng Kadingilan, Bukidnon ang 4 na hinihinalang mga treasure hunters. Kinilala ang mga biktima na sinang Ivan Gallardo, 21 taong gulang, residente ng Valencia City, isang Bobby Gonzaga, residente ng bayan ng Kibawe, Edgardo Diaz, 65 taong gulang na residente ng bayan ng Don Carlos, at si Rodrigo Sumulpong, 40 taong gulang at residente ng bayan ng Kadingilan. Sa ulat ng pulisya, napag-alaman na pumasok ang 8 mga
mga lalaki sa naturang kuweba nang bigla na lang di umano'y umusok ang daladala nilang water pump. Nalanghap di umano ito ng mga biktima na siyang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Sinasabing carbon monoxide ang uri ng hangin na sumingaw mula sa water pump na nalanghap na mga ito. Ligtas naman na nakalabas sa kuweba ang 4 na kasamahan ng mga biktima na sa ngayon ay sinusuri pa ng mga doktor. Kasama mo sa DXMB RMN Malaybalay at sa 95.3 IFM Bukidnon, Radyoman Mark Mikabalo. Tata, RMN. Network News. Balita naman sa ibayong dagat, inanunsyo ngayon ng Biden administration ang panibagong package ng military aid para sa Ukraine na nagkakahalaga ng $300 million ilang buwan matapos magbabala na wala nang natirang pondo. Nabatid na nagkaroon ng panibagong funding ang US kasunod na rin ng savings na nakuha mula sa weapon contracts. Ayon kay National Security Advisor Jake Sullivan, nang umatake ang Russian troops sa Ukraine, wala nang sapat na armas ang nasabing bansa para labanan ng Russia, kung kaya't kinailangan nilang gumawa ng kaukulang hakbang para matulungan ang Ukraine. Si US President Biden ay nagpahayag rin ng kaparehong sentimiento at sinabi nitong hindi pa sapat ang package para sa Ukraine at kailangan pang magpasa ng Kongreso ng additional funding upang madagdagan ito. Kinakailangan ngayon pa lang raw ay gumalaw na bago pa man mahuli ang lahat. RMN Business News. Inanunsyo ngayon ng Department of Finance itong pagpapabot ng interes sa mga Swedish investors na magbuhos ng pamumunan sa Pilipinas. Ginawa naman negosyante ang pahayag matapos ang pagpagpulong naman kay Finance Secretary Ralph Recto. Sinasabing bilib daw kasi itong mga dayuhang investors ay tinatakbo ng pagninegosyo sa bansa at magagaling na mga manggagawang mga Pinoy. Ayon dito kay Finance Secretary Ralph Recto, patuloy na nagkaroon daw ng interest ang mga investors sa defense industry. Kilala kasi sa track record ang Sweden sa pagpapalakas ng defense capabilities ng iba pang mga bansa tulad sa Brazil, kasama na ang Thailand. Balitang Sports. Para naman sa Balitang Sports, nakaganta rin ang New York Knicks at inilampaso ang Philadelphia 76ers sa score na 106-79. Nitong nakalipas lamang na araw ay tinalo naman ang Sixers ang Knicks sa itinuturing na lowest combined score ngayong NBA season. Sa pagkakataong ito ay doble kayod na ang ginawa ng Knicks kung saan nagtala pa ng kanyang ika-4 na triple-double ngayong season si Josh Hart na may 20 points, 19 rebounds at 10 assists para sa kanilang ika-38 na panalo. Impresibo rin ang pagbabalik ni OG Anunoby makalipas ang 18 game dahil sa pagpapagaling sa injury. Nagpadagdag din sa kamalasan ng Philadelphia ang hindi pa rin paglalaro ng reigning MVP at NBA scoring leader na si Joel Embiid. Samantala, ginulat naman ng Indiana Pacers ang top team sa Western Conference na Oklahoma City Thunders matapos idispatcha sa score na 121-111. Nagpakita si Miles Turner ng 24 points para tulungan ng Pacers na masilat ang Thunder. Nasayang din ang ginawa ni Shai Gilgeous-Alexander na may double-double performance na nagpakawala ng 30 points at 10 rebounds. Ito na, ano kayang dahilan ng veteran actor na si Terzo Cruz III kung bakit nag-resign bilang chairman ng Film Development Council of the Philippines? Ang chika mula naman kay Radyoman Alex Furake. Na sa pwesto si Terzo Cruz III bilang chair ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Kinumpirmang balita ng FDCP technical consultant na si Javier Reyes na nag-resign na si Terzo dahil sa personal reasons. Ayon kay Jose, there is no credibility because the palace has not appointed PIP's successor. Only the OIC has been approved by the board. Appointed in charge ngayon si Rica Arevalo habang nagantay pa kung sino magiging new chair galing sa Malacanang. Matatandaan itinalaga si Terzo Cruz III bilang FDCP Chairman and Chief Executive Officer noong July 2022. Ang Film Development Council of the Philippines sa ilalim ng Office of the President ay nabuo sa bisa ng Republic Act No. 9167 noong June 2, 2002. Ang mandato ng ahensya ay magbalangkas at magpatupad ng mga pulisiya at programa para may upgrade pa ang art and craft ng pelikulang Pilipino at hikayatin ang produksyon ng mga palabas para sa commercial purposes, public entertainment upang ayusin ang kalidad ng buhay, human at social conditions. Samantala,
Nagkakasundo na nga ba ulit ang former couple na sina Elijah Canlas at Miles Ocampo? Usap-usapan na nagkakasundo na raw ulit ang dating magkasintahan. Nang tanungin sa isang panayam si Elijah kung isa ba sa personal goals ngayong taon ang makahanap ng love, tila may pahint ang aktor sa kanyang relationship status. Ayon sa aktor, looking for love? What if love pa? There's always love within us, right? And I have so much love to give. Inamin din ni Elijah na nagko-communicate na din ulit sila ni Miles. Nang tanungin ulit si Elijah kung totoo bang usap-usapan na nagkabalikan ulit sila ni Miles, sagot nito, we're friends. You'll be the first to know. Matatandaan noong November 2023, kinumpirma ni Elijah Canlas na hiwalay na sila ni Miles Ocampo. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraket, Tatak, RMN. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracon. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Oras mga kasama, 12:30.